Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong super typhoon Nando na kasalukuyan ng sumasabit o nagla-landfall sa mga sa isla dyan sa mga areas ng Babuyan at Kalayaan Group of Islands. So may mga isla na po dyan na sumabit dito sa gitna or center ng bagyong Nando. Antayin na lang natin ang official statement ng Pag-asa dyan sa official time of landfall at official area of landfall, dahil gagamitan po nila ng radar, which is yun po yung pinaka-accurate natin na tool para makita yung exact location ng bagyo at yung mga areas na nakapasok dito. Again, yung landfall natin is dapat nasa or tumama yung gitna or pinaka-center ng mata. Dati kasi pag sumayad yung eyewall, considered na as landfall. Ngayon, dapat tumama yung kanyang mismong gitna or center. So, ito pong mga areas ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon ay nakakaranas po ng mga life-threatening at mapanganib at mapaminsalang lakas ng hangin. So, particularly sa agriculture at sa mga infrastructure. So, napakalakas na hangin po ang daladala nitong super typhoon Nando. At lumakas pa nga yan sa kasalukuyan. Ito po ay may taglay na lakas na hangin pa din na umabot sa 215 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsuyang umabot sa 265 km per hour. Patuloy po yan ng kumikilos pa westward sa bilis na 20 km per hour at tatawirin po niyan itong Luzon Strait ngayong maghapon. So yung ating pinaka-critical time sa pagdating ng bagyong Nando nga, yung kanyang direct effect ay ngayong umaga hanggang mamaya habang kumikilos po yan dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. So yung mga general areas na nandito sa extreme Northern Luzon, particularly ito pong mga areas na nakadikit sa mismong mata ng bagyong Nando. Diyan po natin nararanasan yung pinakamalalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan na directly associated dito sa bagyong Nando. Again, malawak po itong bagyong Nando So abot po yan dito sa extreme Northern Luzon. Northern Luzon, meron din po tayong malalakas na hangin dyan. At ito pong areas ng Central Luzon. Yung ating mga pagulan naman dito sa western section ng ating bansa at mga hangin na nararamdaman, kasama po dyan ang Metro Manila, ay epekto ng ating habagat o southwest monsoon. So ito pong mga areas ng Metro Manila at yung mga karating lugar nito, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, ilang parts ng Quezon, although nagpapakita naman po yung ating araw dyan. At itong Mimaropa, Mindoro at Palawan, although nga nagpapakita yung ating araw, meron tayong mga breezy na hangin, tumitigil naman po or nawawala, pero mararamdaman din po natin yung gusty conditions o pabugso-bugsong hangin. So makikita nyo dito sa ating tinatawag na pressure map. So isobars, ibig sabihin po niyan, ito yung ating lines of equal pressure. So yung mga linya na nasa bilog, ayan po yung magkakaparehas ng pressure. Pero kung papansin niyo, once na magdikit-dikit po yan, yan po, ang ibig sabihin po niyan ay malalakas o mas lumalakas po yung ating hangin or malakas po yung ating hangin kapag dikit-dikit yung ating isobar. So, mas dikit-dikit po yan dito sa mga areas na malapit sa gitna ng Nando, pero kumakapal yan habang palayo tayo ng palayo sa mismong gitna ng bagyo. Pero again, tingnan nyo to. Although malayo na sa bagyong Nando, itong mga areas nga ng Metro Manila, meron pa rin mga isobars dyan na magkakadikit. Ibig sabihin nga, ramdam din po natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon. So malakas pa rin po yung ating inflow ng hangin na papunta dito sa bagyong Nando. So effect po yan ng enhancement ng habagat dahil sa pagdaan ng bagyong Nando. So again, mag-ingat po tayo. Bukod sa mga pag-ulan nararanasan natin dito po sa mga areas na apektado ng habagat na malayo sa bagyong Nando, mag-ingat din po tayo sa mga possible effects ng mga pabugso-bugsong hangin. Particularly, itong mga mas malapit ng konti. Yan po mga areas dito sa Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Medyo mahangin pa rin po tayo dyan or malakas yung bugso ng hangin. So ito, silipin natin itong wind threat map ng Weather Manila. So dito medyo maliit lang, pero pinapakita dito yung ating mga possible na strength ng hangin. Mostly nga concentrated sa center or gitna. Ito pong areas ng Babuyan at Kalayaan Group of Islands. Ito po yung ating more than 220 km per hour na lakas ng hangin at 170 km per hour na lakas ng hangin. Ito pong mga color red, dark purple at red. Ito, nasa itaas po natin. So dahil nga dyan dadaan yung gitna or center ng bagyong Nando. Mas mahina sa Batanes dahil nasa taas yan ng bagya. Pero again, yung mga color orange natin, Cagayan, northern tip of Cagayan, ito pong areas ng Ilocos Norte, Apaya, Abra, meron tayong mga at least 120 to 170 km per hour. Ito namang color orange. The rest of Northern Luzon and Central Luzon, naglalaro na sa hanggang 60 to 120 km per hour yung ating hangin dyan. Mas mahina na dito sa ibabang bahagi ng ating bansa, pero again, meron pa rin tayong mga hanggang 40
to 60 kilometers per hour. Yung mga color blue naman, kung pagbabasihan natin itong ating mapa. So yan, meron tayong mga hanggang 40 hanggang 60 kilometers. Meron pang iba na umabot sa 120 kilometers, 60 to 120, yung all color dilaw at blue na nandito sa baba. Yan po yung inflow ng ating hangin na hinihila ng bagyong Nando. So yan po yung ating habagat. Again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito sa bagyong Nando, lalong-lalo na yung itaas na bahagi ng ating bansa at yung mga areas din na malayo sa ating bansa. Ngayon, silipin naman natin itong, again, mga pag-ulan na posibleng idulot ng bagyong Nando. So isang araw na lang yung inilagay natin sa ngayon. Ito po yung ating model run naman ng Weather Manila ulit. So silipin natin yan. Ito ay para ngayon hanggang mamayang gabi para sa mga posibleng pag-ulan natin. Again, mostly concentrated yung ating mga hanggang torrential or lagpas 200 mm na pag-ulan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kasama nga dyan ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Siyempre, dinadaanan ng gitna niyan. Itong Ilocos Norte, Abra Apayao, itong hilagang bahagi ng Calayan. At particular din tayo sa western section ng Ilocos, itong Ilocos region, western section ng Northern Luzon, dahil yung ating hangin ang gagaling dyan sa pahabagat. So meron tayong inflow na hangin na papasok, papunta sa bagyong Nando. Mostly nandito yung ating mga malalakas na pag-ulan. So hanggang torrential yan. Meron din tayong mga heavy to intense na rains. Meron kasi tayong bundok dito, mga kabundukan ng Cordillera. Kaya pag tumawid po yung ating hangin dyan, nagda-dry out. Kaya kung mapapansin nyo dito sa mga areas ng Isabela, Aurora, and yung mga nasa kabilang side ng bundok natin, mas kokonte or halos mababa yung ating mga pag-ulan dyan kahit meron tayong bagyo. Dahil nga, doon sa effect ng ating bagyo. Yung katabatic side or yung katabatic winds natin, mas drier yan pag tumatawid sa bundok yung ating hangin. Pero yun nga, yung kabilang side naman, dahil sa orographic lift, Cordillera, kasama dyan ng Benguet, yan, medyo mas mataas yung ating chance ng pag-ulan dyan. Same as dito sa western section ng Central Luzon, Zambales at Bataan yung ating mga focus ng mga pag-ulan. Pero again, ramdam din po yung ating haring habagat dito sa areas ng Batangas, Bataan, dito po sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, kasama po dyan itong Nueva Ecija. So meron din tayong mga breezy conditions dyan, including Metro Manila. Meron ding mga pag-ulan na possible dahil sa ating habagat and Mimaropa area. So ito yung mga areas na malayo. Pero considerably, mas mababa naman po yan kumpara dun sa mga areas na nasa gitna ng bagyong si Nando. So ito po ay mamayang, ngayong umaga hanggang mamayang gabi. At ito naman yung ating mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. So magpapatuloy po yung ating mga pag-ulan. Pero mababawasan na mamayang gabi hanggang bukas kapag nandito na sa may west or papunta na sa ating boundary line itong bagyong Nando. Mostly yung ating mga pag-ulan concentrated pa rin dito sa western section ng Northern Luzon, Central Luzon at ang epekto ng habagat dito sa western section ng patitirang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. Pero by this time, meron pa rin po tayong inflow ng hangin although papalayo yan ang bagyong Nando, meron pa rin tayong malalakas na mga surges or breezy up to gusty or pabugso-bugsong hangin na epekto po ng bagyong si Nando. So narito naman ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Nando. Kasalukuyan ngayang sumasabit na dito sa mga areas ng Babuyan at Calayan Group of Islands. Again, itong kulay pula yung ating mga malalakas na bugso ng hangin o typhoon force winds. So mas malakas po yan pag malapit ka sa gitna. Yan po ay nakaka-apekto dito sa Northern Luzon, itaas na bahagi nito, extreme Northern Luzon, particularly dito sa Babuyan at Calayan Group of Islands. Habang tumatawid ito pong bagyong Nando ngayong umaga hanggang mamayang gabi. So possible mamayang madaling araw or bukas ng umaga ay nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman kulay orange, malalakas na bugso ng hangin pa rin po yan. Diniscuss natin kanina yung ating isobars. Once na nandun kayo sa mga dikit-dikit na isobars, ramdam pa rin po natin ang malakas na hangin na associated sa bagyong Nando. So by Wednesday, mas malayo na po ang bagyong Nando, pero as a super typhoon, yan pa rin po ay nandito sa may West Philippine Sea. Meron pa rin pong effect yung ating habagat o southwest monsoon. Pero again, significantly bawas yung ating mga pag-ulan at malayo na po tayo sa panganib by Wednesday dahil nandito na sa West Philippine Sea ang bagyong Nando. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Nando. Again, para po sa mga areas na affected nito, hopefully safe tayong lahat at nakapaghanda na dahil nitong nakaraang araw pa natin binabanggit ito pong super typhoon na bagyo, ang bagyong Nando nga, at ugaliin pong makinig sa inyong local LGU at DRRMO if ever merong evacuation plan
sa inyong area. Makinig po tayo sa ating government para makaiwas po tayo sa disgrasya at panganib. At maliban dyan, i-check rin po natin yung heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar. At yan muna nga, pagtalakay natin dito sa Bagyong Nando, balikan natin yan mamaya. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.